So, pasensya na kung medyo makalat yung aking background. Kasi yung papalit sa akin dito, si Mary to niya. Andito na siya. So, dala-dala niya na yung mga gamit niya. Ayan. Kaya medyo makalat ang aking room. So, guys, nandito ako sa kwarto. Ang pangit naman ng video nito. Klarong-klaro yung dumi ko sa mukha. So, pag-usapan natin yung tatlong problema ng mga OFW. Lalong-lalo na dito sa Romania, okay? So, unang-una guys, ang problema sa trabaho, okay? Kung maswerte ka sa amo, you're lucky. Pero pag malas ka sa amo, yun ang problemahin mo. Sabi yung camera dito. Bago kasi itong phone ko guys, o diba? Kaya hindi ko pa alam kung saan yung camera. Dito siguro. Okay? So yun. So unang-unang problema ng mga FW dito ay ang amo or ang trabaho. So yun, alam nyo na yung mga problema sa amo or trabaho. Either sobrang higpit, sobrang yung trabaho, kulang sa kain, kulang sa pahinga, yung mga ganun. Okay? Tapos may mga amo na masiselan. So, maswerte na lang ako dito sa mga amo ko. Although, hindi ganoon kalaki yung sahod. Hindi sila maselan. Mga ganun ba? Free ako. Although, yung aking curfew every Sunday, hanggang alas 9 lang, okay na sa akin yun. Kasi kahit nalilita ako, nagpapaalam lang ako na malilita ako, walang problema. Walang problema sa kanila. So, yun. Lucky ako sa mga amo ko. Okay? So, may papalit na pala sa akin, guys. Andito na siya nakatira sa bahay. Kasi pinalayas siya dun sa pinalayas sila nung friend niya kung saan siya nakitira. Friend din namin. Pero yung friend niya na pumunta dito madaling araw, silang dalawa, pinabalik na ng amo. So siya ayaw niyang bumalik doon. So sabi ni amo, nakiusap kami kay amo kung pwede dito siya. Kaya ito, nilagyan siya ng inflatable bed. So dyan ako kasi maliit yung bed ko. Kaya yung una nag-aalala si amo. So, ito, nilagyan siya ng ganito para at least hindi na namin hihiramin yung unan sa sofa. Yun kasi yung ginagamit dito. So, nung Sabado, ngayon? Martes na. So, nung Sabado, ng madaling araw, mga alas 6 ng umaga, madilim na madilim pa, pumunta sila dito ni Jenny, yung friend namin. So, siya naiwan siya dito. Si Jen bumalik sa amo. So, napapalay ako sa topic, guys. Nagmamarites na ako, diba? So, yun yung unang problema ng mga OFW dito sa Romania. Problema sa mga amo, okay? So, ang pangalawang problema ay ang problema sa pamilya. Kasi parang lahat naman ng OFW, siguro mangilan-ngilan lang yung walang problema sa pamilya, okay? Mangilan-ngilan lang. Ako nga nagkakaproblema din. Pero so far, so good. Kaya naman. Pero mostly talaga ng mga OFW dito, may mga problema sa Pilipinas. Okay? So, isa yun sa mga problemang kinakaharap ng bawat OFW, hindi lamang dito sa Romania, kundi sa amang lupalop ng mundo, kung saan naroroon yung mga kababayan nating OFW. Okay? So, yun yung pangalawa, problema sa pamilya. So, yung pangatlo, the last but not the least, ay yung problema sa pag-ibig. Kasi meron akong dalawang friend dito sa Romania na merong mga boyfriend na taga dito, mga Romanian, okay? So, pasensya na sa mga friends ko. Hindi ko naman i-mention yung mga pangalan ninyo, okay? Secret lang natin to. Pero kung mapapanood dito ng mga friends ko, sigurado alam nila na sila yung tinutukoy ko. So, meron akong isang friend, yung una niya naging boyfriend, parang twice lang sila nagkita. So, Christmas tsaka yung New Year nung 2023. Yung last month lang. So, nag-ghosting na siya. Ewan ko anong problema dun sa lalaki. So, syempre, nahulog siya. Yung loob niya nahulog, na in love. Kaya, nasaktan siya o umiyak. Okay? Putusan kita, paiyak-iyak ka pa.
Pero ngayon guys, meron siyang pangalawa. Okay? So, yung pangalawa niya, dating stage pa lang sila. Parang ayaw niyang ibuhos lahat. Kasi baka magkakaproblema siya ulit. So, parang hindi naman na problema itong pangalawa niya. Parang nasa kilig-kilig level na sila. Yung isa kong friend, ayoko i-mention yung name. So, nung Sunday, nalasing guys. Kasi yung problema, unang-una yung problema niya sa amo niya, na istorbo daw yung date nila nung kanyang boyfriend. So, yung boyfriend, kumbaga nagduda ba kung talagang siguro, hindi ko alam, hindi ko lang sure talaga. Kasi nung kinagabihan, nag-off na daw ng phone yung boyfriend. Hindi niya na makontak. So, naglasing na si Manay. Pagdating namin doon, nakahiga na siya sa sahig. Nalasing na. O, nagpabili pa sa amin ng 750 ml na beer. So, yun. No. Kinabukasan, hindi nakapasok. Okay? Hindi siya nakapasok sa work. So, yun. Dito, normal lang naman na umibig ka. Kung single ka, normal lang yan. Na umibig ka sa mga nakikilala mo dito. Pero, huwag ibuhos lahat, guys. Kasi, alam nyo na, pag nasaktan kayo, wala, kayo din yung kawawa, di ba? Huwag niyo ibuhos lahat. Tapos, meron pang ganito, extra careful dun sa mga merong jowa na taga dito, merong boyfriend, merong whatever. Kasi merong isang Pinay dito guys na nagka-HIV. Okay? So, pinagamot naman daw siya ng kanyang employer, pero terminate na yung contract niya. So, according dun sa nag-share sa akin, hindi nila alam kung napauwi ba ng Pilipinas or nandito pa din kasi pinapagamot daw ng employer. So, isa yun sa mga consequences, guys, na mangyayari sa atin pag hindi tayo nag-iingat. Okay? So, para dun sa may mga pamilya sa Pilipinas, may mga asawa na sa Pilipinas, syempre mag-behave tayo. Dun sa mga singles, pwede naman kayong makimingle, basta extra careful. Okay? So, yan yung tatlong problema na kinakaharap ng mga OFW kahit saan man sa mundo. So guys, thank you so much for watching my video. Today gusto ko lang kasing itry itong aking bagong phone. Okay? Ito ay Honor X8B. Yung dating Huawei, 'di ba binenta nila? Tapos ito na yung bagong Huawei. Kasi yung Huawei dati, sa pagkakaalam ko, hindi sila makapag-alagay ng Google sa kanilang phone. So, yung binenta nila. Tapos, ito na. Itong Honor, meron ng Google. So, yun na guys. Thank you so much.